Naging mainit ang mga balita sa mga nagdaang araw matapos ibunyag ang mga aligasyon laban kay Pangulong Ferdinand Cuting Jr. Ayon sa mga ulat, may mga isiniwalat na impormasyon na nagdudulot ng malaking kontrobersiya at galit sa publiko. Dahil dito, may mga grupo na nagbabalak sugurin ang Malacanang upang ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand. Sa gitna ng mga isyong ito, nagpahayag si Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio na siya'y handa ng mamuno at palitan si Pangulong Marcos sakaling ito'y pababain sa pwesto. Ayon sa ilang tagapagsalita ni VP Sara, matagal na niyang pinag-aaralan ang mga hakbang upang maging handa sa ganitong sitwasyon. Sinabi pa ni VP Sara na ang kanyang pangunahing layunin ay mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa habang nilalabanan ng mga aligasyon ng katiwalaan at maling pamamahala. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Pangulong Marcos na kanilang haharapin ng mga paratang at ipagtatanggol ang kanilang posisyon. Ayon sa kanila, walang pasihan ang mga aligasyong ito at ito ay bahagi lamang ng isang malawakang kampanya upang sirain ang imahe ng administrasyon. Nananawagan din sila sa publiko na maging mahinahon at maghintay sa tamang proseso ng imbestigasyon upang malaman ng katotohanan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Stage to give way to the international attention of the different governments, including the formal bodies of United Nations, to look into the severe, excessive abuse of power and authority of the Marcos government using the state forces na labagin o lapastanganin nila o i-violate nila ang basic rights guaranteed by the Universal Declaration of the UN on Human Rights, International Covenant for Civil and Political Rights, at pati na po ang International Humanitarian Law kung saan signatory ang bansang Pilipinas. This step of a collective symbolic action at the United Nations International Office in New York will signal and pave the way for a broader enlightenment and awakening of the different sectors of the Philippine society as well as of the international community na makikita nila kung gaano kalubha ang abuse of state power tantamount to state terrorism and violations of international humanitarian law and among other covenants sa UN na nilalabag ng gobyerno ni Marcos Jr. at ng kanyang mga tauhan. Bago ko lang ipasa kay partner Admar ka Eric, kapag napatunayan, nakita ng United Nations na may mga paglabag sa karapatang pantao na nangyayari dito sa Pilipinas, ano ang posibleng magiging implikasyon nito o paano ito makakaapekto kay Bongbong Marcos, ang presidente natin? Ay napakalaki po, mawawalan siya ng tinatawag nating political value at the international community at makikita ng buong daigdig na ang kanyang paghawak ng kapangyarihan o state power sa Republika ng Pilipinas ay nilalabag niya ang mga batayang karapatan ng demokrasya at ng demokratikong lipunan. So he will become isolated among the world stage of leaders. At number two, Mr. Marcos will now become publicly accountable, both domestically in the Philippine constitutional laws and other laws, as well as at the international convention and other covenants related to United Nations kung saan signatory ang Philippine government. And thirdly, it will signal also the legitimacy and the deepening of the sentiments of the people that will hold accountable the Marcos government for the crimes committed against the civilian population in the Philippines, including the abuse of power and state authority na ginagawa ni Marcos Jr. sa kasalukuyan. Mabubulgar siya at the international level sa bahagi ng iba't ibang mga bansa sa daigdig. Kay Eric, magandang umaga mula dito sa Pilipinas, si Admar Vilando ito. For sure, nakapanayam mo, nakausap mo yung ating mga kababayan dyan sa Estados Unidos. Ano pa yung kanilang pangunahing reklamo? Siyempre, marami din yan silang mga kamag-anak dito sa Pilipinas at yun yung pangunahing
mensahe na nagsusumbong sa kanila kung ano yung mga ganap dito sa bansa? Tama po. Inireklamo ng ating mga kababayang mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan na dito sa Amerika ang paglubha ng ekonomiya sa Pilipinas, dulot po ng palpak at mga abusado at walang integridad na pamumuno ng Marcos government. Una, lumulubha ang presyo ng bilihin, singilin sa kuryente, tubig, pagkain. Walang income at walang trabaho ang milyong mga Pilipino, almost 4 million. Ang presyo ng mga bilihin ay almost 45% ang itinaas sa loob lamang ng 2 taon. Nawala ang income, nawala ang investment, lalo na ang foreign direct investment. Lumubha ang kahirapan, mahigit 2 milyon or 2.8 million Filipino families ang nagugutom araw-araw. Halos hindi makakain ng 1 o 2 beses sa isang araw sa buong bansa. At ang pinakamalala dito ay napupunta lamang sa pangungurakot ng mga politiko ang pundo ng bayan. Lalo na po ang abuso sa ayuda ng mga pamilya at grupo ni Marcos na ginagamit ito para bumili ng kanilang boto maaga pa, wala pang eleksyon. Ginagamit na ito sa pamumulitika. Number 2, yung hindi may paliwanag na Maharlika Fund, nababahala sila sapagkat bilyon-bilyon na pundong nawawala, hindi may paliwanag. At ang pangatlo, na concern ng mga pamilyang Pilipino na ipinapaabot dito sa kanilang mga kamag-anak at mga mahal sa buhay dito sa Amerika ay ang pagkakaroon ng napakatinding kalagayan na posibleng sumiklab ang digmaang kabaliwan ng Estados Unidos sa sulsol nila kay Marcos na magpagamit ang gobyerno ni Marcos sa digma-digmaan laban sa China. Nakakatakot at nakakabahala po ang pangitain na yan na nararamdaman ng ating mga Filipino communities dito sa Amerika at yan ay nare-relay ng kanilang mga pamilya dyan mula sa Pilipinas. Ano-ano pa yung mga aktibidad sa ilalim o gagawin ng mga grupo, iba't ibang sektor, organisasyon dyan sa Amerika para patuloy na ipanawagan ang mga dapat na ipanawagan sa pamahalaan dito sa Pilipinas? Magkakaroon po ng tinatawag na mga town hall meetings, petition signing at mga forum na dadaluhan ng iba't ibang mga community leaders at iba't ibang mga speakers mula sa Pilipinas. Pangalawa, magkakaroon po ng malawakang pag-oorganisa ng support groups and collective action community groups ng mga Pilipino and mga OFW na nandito sa Amerika mula sa araw na ito para lumaganap po ang support group sa Amerika at the international level as well. At ang pangatlo po ay magkakaroon ng mas malakas na mga pagkilos in the next months or in the next days or in the next weeks dito mismo sa iba't ibang estado ng Amerika sapagkat lumalawak po dito ang hakbang Maisog USA, lumalakas po dito ang United Pinoys in the US for Real Change in the Philippines na grupo na bumubuo po ng kontra-terorismo na grupo at siya din po ang umaalalay para manumbalik po ang totoong good governance sa Pilipinas. And lastly, ini-expect natin na mas lalakas po ang boses ng mga Filipino communities dito supporting the home front effort ng ating resistance and protest movement against the incompetence and failure of governance ni Marcos Jr. That is expected. There is no turning back on that. There is no return point for Marcos anymore here among Filipino communities in America. Ka-Eric, huli na lang, mensahe ninyo dito sa lahat ng mga misyonaryo, milong-milong members ng Kingdom of Jesus Christ na apektado nga nitong naganap na June 10, 2024 incident. Ang inyong pagsasakripisyo sa Kingdom of Jesus Christ at sa SMNI man mismo at lahat po ng mga sibilyan at mga misyonaryo at mananampalataya ng Kingdom of Jesus Christ, this is now the issue beyond Pastor Kibuloy only and beyond already Kingdom of Jesus Christ. This has now become not only a national concern but has become an international issue of a clear and very undeniable violations of human rights, international humanitarian law violations, and similar actions of state terrorism na nabubunyag ngayon sa buong daigdig na ginagawa ng Marcos Jr. against not only Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibuloy but among other sectors of society in the Philippines. So naging daan po na mabuksan at mamulat ang mga sambayanang Pilipino, iba't ibang sektor at iba't ibang mga solid groups na nagsusuporta sa cause for democracy and good governance in the Philippines dahil po sa naganap
ng mga maluluba at malulupit na pang-atake at paglabag sa karapatan ng mga mananampalataya, kaanib at kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. You became the sacrificial offering before the nation's altar of awakening and enlightenment. Yun po naging role ninyo. Hold on! Justice is soon coming. The Filipino people at ang buong mamamayan sa iba pang bahagi ng daigdig are joining hands to bring this Marcos Jr. government accountable before the bar of justice. Sa katarungan, sa lipunan at sa ating bayan, at sa katarungan sa amang makapangyarihan, mananagot po ang Marcos Jr. government. Hold on, we will be delivering the message of justice soon. Lastly, Kay Eric, last personal message mo kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Pastor, hindi po mali na magkaroon ng isang pagkakataon sa buhay mo na maging piliin mo ang security and self-preservation. Hindi po yan kaduwagan, hindi po yan pagtalikod sa mga sumbong na bulaang pagsisinungaling na ginawa laban sa inyo. Pangalagaan po ninyo, Pastor Kibuloy, ang inyong buhay, ang kaligtasan ninyo. Mahalaga po yon. The world, the people, the Filipino people in particular, will see the truth behind all these lies and persecution. Yes. Pastor, you are an inspiration to the nation. Yes. You are an inspiration not only to Kingdom of Jesus Christ, you are an inspiration to the fighting will and collective stand of the people for justice and truth. Go on and be safe and inspire us in spirit and in prayer, Pastor. Maraming salamat kay Eric. Mabuhay ang ating mga kababayan dyan sa Amerika. Mga kapartner, si Jeffrey K. Eric Celis, ang dating National Intelligence Officer ng CPP-NP-NDF at naging isa din sa mga anchors dito. Ang galing po mga kaibigan, grabe, di ba? Talagang ito na po talaga ang katapusan mga kaibigan ng Bangat Administrasyon. Now, let us continue listening to the responses of the Filipino community leaders. Let us hear from US Pinoys for Real Change, represented by Sir Marcelo Inot. Yes, sir, Marcelo. Good afternoon, everyone. Good morning in the Philippines. Yes, good morning. I take pride in this historic and symbolic event, the signing of the petition against the Philippine government, headed by President Bongbong Marcos, here in the UN headquarters in New York City. We are in solidarity and in concerted efforts with other organizations to demand justice for the Kingdom of Jesus Christ. Yes! We want peace, not war in the Philippines. Yes! So, thank you everyone for coming over and ituloy natin ang laban. We want justice. Justicia! 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 Thank you. Mabuhay ang US Pinoys for Real Change in the Philippines! Mabuhay! Mabuhay! Thank you, sir, for coming over. Ma'am, Attorney Angie. Ngayon, ito naman ang response ng Hakbang ng Maisog USA. Yes! Madayaw nga adlaw to all Filipinos in the world. Madayaw! This very moment is historical. Since in solidarity with KOGC, SMNI, UNIFIL, USPRC, and IPANAW, we will affix our signature, as we have already affixed our signature earlier, to the petition complaint addressed to the United Nations Secretary General Antonio Guterres, as we represent Hakbang ng Maisog USA. This is a tangible attestation that we condemn the grave abuse of human rights committed by the current administration of the Philippine government against the members of KOGC and its leader, Pastor Kibuloy. Retire, peace
Bumaba ka na. We demand the restoration of peace, justice, and fair play in the legal system in the Philippines. We demand the separation of the executive, legislative, and judicial powers as mandated by the Constitution of the Philippines. Kasi sa nakikita natin ngayon, there is an overlap. There is an overlap of the executive, legislative, and judicial powers. Yes, right. We demand justice for the children and adult victims of KOJC. During the illegal search of their premises. Yes. We demand the restoration of the freedom of speech. Restoration of SMNI. Restoration of SMNI. Restoration of SMNI. And the freedom of assembly. Freedom of religion. Freedom of religion, yes. We demand that transparency, accountability, peace, security, and sovereignty in Philippine governance must prevail. So mabuhay ang maisog. Mabuhay ang KOJC. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Justice to KOJC. Thank you. Yes, Ling. Baka naman kayo dyan. Hello kay Ginita Santillan. Jocelyn Yap. Mabuhay ang hakbang ng Maisog USA! Virginia Malonzo. I represent the KOJC and the SMNI. Today, we stand before you with a heavy heart to address the severe human rights abuses being perpetrated by the Bongbong Marcos government in the Philippines. It is our moral obligation to bring to light the injustices and demand immediate intervention from the international community. The Marcos government has engaged in a campaign of persecution against the Kingdom of Jesus Christ, led by Pastor Apollo C. Quiboloy. This includes the unlawful and unjustified imposition of a 10 million peso bounty for Pastor Apollo's arrest. This bounty is the largest imposed in the country and is endangering the very life of Pastor Apollo and those who are with him. We are also condemning the unlawful suspension of Sunshine Media Network International without cause. We have endured attacks by police forces against our religious sites, against our places of worship, unlawful searches, and forceful entering of our compounds, which has led to the deaths of 2 members of the indigenous people's community. Such actions are not only a blatant violation of human rights, but also an attack on our religious freedom and the rule of law. We call on the United Nations to intervene and investigate these serious allegations. The continuous intimidation, spying, and threats directed towards the Kingdom of Jesus Christ must cease immediately. Yes. We demand that the Marcos government respect the fundamental rights of all individuals and organizations, regardless of religious beliefs, and uphold the principles of justice and democracy. The time has come for the international community to stand with us
in condemning these abuses. We urge the United Nations to take decisive action to protect the rights of those being persecuted and to ensure that justice prevails. We believe in a future where every individual's rights are respected, regardless of their religious beliefs, and they are protected. Where freedom of belief and expression are upheld, and where the rule of law is honored. Let us not remain silent in the face of oppression. Together, let us raise our voices and demand justice for all. Mabuhay ang Pilipinas! Ayan po mga kaibigan, hello kay Celeste Saito. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa buong sanlibutan, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa Maisog USA at sa lahat po na nandirito sa ating mga kasama po natin ngayon. As the representative of Unifield Indigenous Peoples Organization in the Philippines, we gather here in front of the United Nations to condemn the heinous human rights abuses that have been inflicted upon the indigenous peoples of our country. These abuses have resulted in the tragic deaths of 2 tribal members within the Blaan community in Kitbog, Malongon, Sarangani Province, including some of their young people who are right now undergoing psychiatric treatment as a result of trauma caused by the atrocities. We also call attention to the member of Bagubo Klata who was injured and handcuffed during the attack in the Prayer Mountain, which is one of the KOJC compound. It is with great sorrow and indignation that we address you today. The indigenous peoples of the Philippines have long been subjected to discrimination, marginalization, and the violation of our rights. We, the indigenous peoples, have faced countless challenges in our ongoing struggle to preserve our culture, protect our ancestral lands, and secure our fundamental human rights. The recent events within the compound of the Kingdom of Jesus Christ serve as a distressing reminder of the urgent need for the intervention. We cannot remain silent while innocent lives are lost and justice remains elusive. The indigenous peoples of the Philippines deserve to live free from fear, violence, and oppression. Therefore, we fervently call upon the United Nations to intervene in this grave matter. We implore the international community to take immediate action and conduct a thorough investigation in these human rights abuses. We urge also the UN to hold those responsible accountable for their actions and ensure that justice is served. Furthermore, we appeal to the Philippine government to hold a transparent and impartial investigation. It is the rights of indigenous peoples are protected and upheld in accordance with international laws and convention. We also call upon the international community, human rights organizations, and civil society to join us in condemning these atrocities and standing in solidarity with the indigenous peoples of the Philippines. Together, we can amplify our voices and bring attention to the urgent need for justice and protection of human rights. In conclusion, let us remember the lives lost. Their deaths should not be forgotten. We must act swiftly and decisively to ensure that justice is served, that the rights of indigenous peoples are respected, and that such tragic events are prevented in the future. Salamat po sa inyong atensyon. Let us remain united in our fight for justice, for the right of all individuals, regardless of their ethnicity and background. Hustisya para sa tribo! Hustisya para sa tribo! Maraming salamat po! Mabuhay ang Unifield! Mabuhay! Mabuhay ang indigenous people! Mabuhay! Mga kababayan, let's go on for the final collective singing of Bayan Ko.
Ang bayan ko ay hindi po kanta ng mga dilaw, kanta yan ng mamamayang Pilipino. It symbolizes our collective courage and our conviction and commitment to defend democracy and freedom in our country and to fight for what is just, true, and right. Okay? I will request Ruby. Samayan kita. Everybody, let us clench our fists in solidarity as our commitment of conviction that we will never allow the restoration of martial law and dictatorship in our country. Everybody, please let us join in this community singing. Very important. Hakbang Maisog USA and all other organizations, Ma'am Attorney Angie, Ma'am Rena, and the rest. Paulo, TOGC, Unifil, please come forward. And we will lead. Let the flag be at the center. Yes, the Philippine flag. Okay, Ma'am Robes. Let's proceed with the community collective singing of our protest song, which help our people galvanize and awaken their commitment and conviction against the dictatorship of the father of Marcos Jr. And now, we will not allow him to fully restore dictatorship in our country. With this song. Bayan kong Pilipinas, lupain ang gintong bulaklak, pag-ibig sa kanyang palad, nag-alay na ganda dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dahil ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasaknak sa dusa. Oh, go! Ibon man may layang lumipad, tulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdang dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal layaw. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisiil, bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Ibon man ay layang lumipad, pulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sadlang dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Maraming salamat po. This end our journey today, but our end and mission is not yet complete. Yes. Justice for the Filipino people. Justisya! 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 We will redeem our country. Amen. And we will save and unify the Filipino people. Yes. And we will help build a righteous government. Yes.
Maraming salamat. In prayer, let us always take care. Go on with this solidarity. Take care. When we go home, bring this message that our mission starts today. Yes! Yes! Maraming salamat. This ends our program. Yes, palakpakan po guys. Palakpakan naman natin mga kaibigan. Napakatapang po. Napakatapang ng ating mga kababayan sa New York. Ya, puto up ya. Yan po ang mga ebidensya guys. Nakita nyo naman, di ba? Sa video. Yan po ang mga ebidensya. Yan po nakikita nyo guys, mga folder na yan. Andyan lahat ng mga testimony. Andyan lahat ng mga videos, mga captured na mga ginawa ng mga kapulisan doon po sa compound ng ating mahal na pastor, mga kaibigan, na si Pastor Kibuloy. Yan po yung nakikita nyo guys sa screen nyo. Yan po ang magpapatunay. Yung panghaharas po na ginawa ng mga otoridad na dapat itong mga kapulisan magpoprotekta po sa atin mga kaibigan. Magbibigay po sila ng proteksyon para sa mga tao. Pero anong ginawa nila guys? Sinalakay nila, nilusob nila ang compound po ni Pastor, mga kaibigan. Kaya ang dami pong mga kabataan, mga bata, mga matatanda, mga babae na damay po sa kanilang kabalastugan, mga kaibigan, dahil bawal talaga yun. Diba? Hindi naman pwedeng mag-search ka lang dyan kung wala kang search warrant. Kung ang hawak mo lang ay arrest warrant, bawal talaga yun. Meron talagang paglabag, mga kaibigan. Pero ang tanong po, bakit? Bakit po walang human rights? Bakit hindi nakialam ang human rights? Ha? Bakit hindi man nila, kumbaga, human rights, kaya nga human rights sila Kasi may mga bata, di ba, na mga na-trauma, dapat yun ang aasikasuhin nila. In fact, meron pa nga nasawi, di ba, na mga katutubo. Asa na ang human rights? Bakit wala po, hindi sila nakialam dito? At bakit po, pati yung Pangulo, wala man lang statement dito, mga kaibigan? Anong petsa na? Nakaisang buwan na, wala pa ring statement ang Pangulo dyan. Wala siyang sinasabi. Wala siyang sinasabi, mga kaibigan. Dapat, di ba? Dapat magbigay siya ng pronouncement, pero wala po. Wala po tayong narinig. Kahit dun sa mga kapulisan, wala din tayong narinig, mga kaibigan. Ginawa pa nilang media blackout para hindi kumalat, no? Dapat nga ito, binadita talaga to sa mga mainstream media, pero hindi po nila ginawa yon. Kaya, mga kaibigan, itong hakbang na to guys, ito yung solusyon para itong administrasyong bangag, mga kaibigan, mananagot po. Kaya nga itong si Ka Eric, mga kaibigan, pumunta sa Amerika, pumunta sa New York. Ayan po, sa harapan po ito ng United Nations headquarters po, mga kaibigan. Itong petition na to guys, ito ang magpapabagsak sa bangag na administrasyon, mga kaibigan. At marami pa siyang minensyon doon, hindi lang si bangag. Kasama yan ang DILG Secretary, kasama ang PNP Chief, kasama ang isang general. Ilang general ba yung 3 general yata? Marami pong sangkot dito, mga kaibigan, sa ginawa nila sa kingdom na wala po silang, hindi man lang na pinigilan yung mga Sus Maria Joseph. Mga civilian yun, mga tao doon, hindi naman mga kriminal yung mga tao doon. Mga civilian po. Tapos sasabihin nila ng laban, sasabihin nila ginawa daw human shield ang mga bata. Samantalang sinalakay po nila ang kingdom guys, yung the day of infamy, madaling araw. Paano magiging human shield? Madaling araw natutulog yung mga tao. Binulabog nyo ang kingdom kaya nagkagulo. Yun yung totoo dyan. Huwag nyong baliktarin ang story. Huwag nyong baliktarin ang totoong nangyari. Now, mga kaibigan, itong mga nakikita nyo sa screen nyo, itong mga folder na to guys, kasama dyan, may mga maleta pa nga dyan, lalaki. Ito po yung magpapatunay, mga kaibigan, na lahat po ng ginawa doon sa kingdom guys, ay paglabag po sa karapatang pangtao.
Ayan o, may mga maleta pa o. Well, kita niyo yung mga maleta na yan, ayan o, mga lalaking maleta guys. Laman yan, mga ebidensya din. Kaya yung mga nagsasabi na walang ebidensya, manigas kayo, mahiya kayo. Ayan o, kitang-kita yung sa screen o. Mga ebidensya yan. Anong tawag nyo dyan? Diba? Anong tawag nyo dyan o? Ayan o. Ilang folders yan? O. Pitong folders, tas 3 mga malalaking mga maleta. Alam po, itong mga laman ng mga maleta na to, mga ebidensya din. Malamang may mga recorded dito guys, di ba? Kasi ang dami pong nakakuha ng video sa nangyari talaga, totoong nangyari talaga sa Kingdom, mga kaibigan. Kasi nga, binabaliktad nila guys eh. Binabaliktad nila na ang mga pulis daw, or itong mga SAP, sila daw yung naagrabyado. Paano kayo naagrabyado? May mga baril kayo. Yung mga tao doon, wala namang mga baril. Ang bihira naman talaga. Gusto nyo lang lumusot eh. Di ba? So, yun po mga kaibigan. Ito pong live po hakbang ng maisog ng United Nations Headquarters, New York, USA. Ito po mga kaibigan, malamang sa malamang guys, itong petition na to, mga kaibigan, ang sabi ni Ka Eric, hindi lang po ito sa United Nations, hindi lang po ito sa United Nations Headquarters sa New York. Hanggang sa Geneva po, mga kaibigan. Hanggang sa Geneva, yun talaga yung filing doon. Sa Switzerland, yun talaga. Tapos magkakaroon po sila ng magko-convene sila. Gagawa sila ng meeting, mga kaibigan, para po dito sa kanilang panawagan or petition po. Kaya nga pumirma sila lahat kanina, di ba? Nakita nyo, yun sa umpisa. Pumirma sila lahat. Yung pirma na yun guys, yun yung petition. Kasi syempre mga kaibigan, kailangan po maraming pirma eh. Kailangan po magkaisa lahat para at least mapatunayan po talaga natin guys na meron talagang paglabag sa ginawa po sa Kingdom. Kasi kung trauma ang pag-uusapan dito mga kaibigan, delikado yun eh. Lalo na pag sa mga bata, kasi nga may mga kwento-kwento pa nga dyan eh. Yung mga bata nga daw hindi nakakatulog hanggang ngayon. Yung iba pa nga dyan mga kaibigan, nag-hallucinate pa nga, di ba? Yung parang akala mo may lumilipad pa rin. Kasi nga, traumatized ang mga bata. Kaya delikado talaga mga kaibigan. Yun nga yung CHR po dapat ang mag-asikaso sa mga bata. Pero bakit po wala? Yan ang tanong. Hello kay Ella Carino. Ayan po Mabuhay ang Hakbang Maisog USA. Ayan po si Nazario Bautista. Watching from Saudi Arabia si Kamis. Hakbang ng Maisog. Go, go, go! Yan si Mami Lola OFW Vlog. Bayad ang CHR. Si Permia Marasigan. Bayad yan talaga. Bayad yan mga yan. Pare-pareho lang yan mga yan. Ayan isuspindi si Bangag hanggang may imbestigahan pang abuso. Robert Labra, ayan. Karma is around the corner, the end is near, Kuting. Magbalot-balot ka na. Magpaalam ka na, si Lourdes Abitria. Nakakaiyak yung kanta. Yes, talagang very emotional po yung pinaka-last part, no? Yung nagkumanta na sila. Yun ang pinaka-very emotional po. Talaga mararamdaman mo guys, no? Syempre, yung mga kababayan natin dyan sa New York, may mga trabaho yan. Di ba? May mga trabaho yung mga yan, pero andyan sila guys, nakikipagsuporta sila. Imagine ninyo, may mga trabaho yung mga yan Talagang pumunta po sila dyan para lang po suportahan si Ka Eric. Di ba? Hindi naman, Amerika yan, hindi naman Pilipinas yan. Amerika yan mga kaibigan, pero tingnan nyo, marami pa rin dumalo. Kahit alam natin, pag nasa States ka or sa ibang lugar ka, bihira lang yung makaka-attend sa ganyan eh. Kasi nga, lahat po ng tao doon may trabaho. Ang trabaho doon sa Amerika, 2, 3. Talagang may mga sideline pa yan. Pero dito guys, pumunta sila dyan para lang po suportahan itong petisyon para sa headquarters po ng United Nations, mga kaibigan. Ganon katindi. Di ba? Celeste Saito, ayan. Cesar Orot, maayong hapon Sir Foodinet, natustunan po, thank you very much. Tessie Rubihes, wala na lahat ng sangay ng gobyerno dito, puro bayad sila. Puro bayad lahat Puro bayad lahat yan.
BBM admin, pinaka-corrupt in Philippine history. Ayan, Permia Marasigan. Support Pastor Kibuloy and prayers for our country. Linda Rojo. Since day one, noong nagising ko, parang nabudo na ako. Tumigil ka na sa kakasupport. Mami Lola of W Blog. Carmelita Paklian, dapat magbalot sila. Diretso kulungan si Bangag, BBM. Mars Kairil, si HR, sinungaling. Ayan Cheska Hapber, ayan, God is watching us, God bless us. Si Nika Garcia, lagot ang mga pamilyang Bangag. Naku, kawawa sila. Panahon na nila para maglayas-layas na sila. Magbalot-balot na kayo! Oo, nakatanggap, no? Si Colo Coy, nakatanggap ng malaking halaga. Nako! Good morning, Foodinet USA. Ayan, si Mars Kairil. Good morning, USA, Justice for All. Ayan, si Angelina Kagatan. Tinugis ang pinapahirapan ng gobyernong Marcos. Justice for Duterte families. Pastor Kibuloy, SMNI, Jerbantag, Cog Teves, Ka-Eric, Doc Lorraine Badoy, Agent Morales, etc. Wela Bonyo. Good job. Salute to all our countrymen in New York City for your support to our beloved Ka-Eric. Ayan, Margarita Libon, ibalik sila sa Hawaii at huwag nang papalikin. Ronaldo Telegrapo, tuslok na po. Ronaldo Telegrapo, thank you very much. BBM Bagsak, Lakbay Gala 2.0. Oo, Romy Robines, talagang pera-pera lang ang pinapagana dyan. Correct. Charito Pitan. 1.7k likes, dagdagan pa natin yung likes. Sa mga hindi pa po nag-likes dyan, beke naman! Libre po mag-likes libre Yung mga hindi pa po nag-subscribe, nakita nyo yung subscription dyan mga kaibigan, yung mga nakalagay subscription. Pindutin nyo po yan, pindutin nyo yung subscription. Wala pong bayad, promise. Lilia Martinez, Sir Foodie, God bless you, mag-ingat ka lagi. Thank you very much Lilia Martinez. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!